Hindi lang daw sa gobyerno nangyayari ang kurakutan mga kababayan, kundi pati sa media. Hindi man sila direktang nangungulimbat ng pera mga kababayan sa kaban ng bayan, pero ang ilang mga medyang ito na tinatawag di umano mga prostitute mga kababayan ay binabayaran ng mga korap para i-dignify ang kanilang mga pinaggagawa mga kababayan. At may dalawa na ngang pinangalanan mga kababayan. Etong si Vico Sotto, anak ni Vic Sotto mga kababayan. Hindi pala pinangalanan, tinukoy. Dahil litrato lang ang kanyang pinakita mga kababayan pero andito litrato ni Julius Babaw at ni Corina Sanchez mga kababayan na di umano tumanggap daw ito ng estimated 10 million pesos para sa interview lang kay Diskaya. Panoorin niyo po Sa isang Facebook post nitong Huwebes, binalikan ni Pasig City Mayor Vico Sotto ang dalawang panayam sa kanyang dating katunggali sa pagkaalkaldeng si Sara Diskaya. Sara Diskaya. Yung may payong mga kababayan na sasakyan ng Rolls Royce. At kanyang asawang si Pacifico Curly Diskaya II. Tinalo yan ni Vico Sotto mga kababayan. Bilyonaryo ha. Gaman wala siyang tinukoy na pangalan. Kasama sa post ni Sotto ang screenshot ng interviews sa mga Diskaya ng mga balitang... Walang tinukoy na pangalan pero may screenshot ni Julius Babaw at ni Corina Sanchez mga kababayan. Mamamahayag na sina Julius Babaw at Corina Sanchez Rojas. Rojas! Marimar Rojas. Tanong ni Sotto, bago tinanggap ang alok para mag-interview ng contractor na pumapasok sa politika, hindi ba naisip ng mga kilalang journalist Screenshot mga kababayan ni Vico Sotto kung bakit handa umano silang bigyan ng 10 milyong piso para lang 10 million pesos. Ano ba yan? May resibo ba yan? BIR is waiving mga kababayan. Sa panayam. Sinabi rin ni Sotto na hindi eksaktong halaga ang 10 milyon. Walang-wala nagsimula. Estimated lang. Eto. Sobra ang biyaya. Walang-wala nagsimula. Ngayon, sobra-sobra ang biyaya. Burado na! Burado na mga kababayan. Bakit nyo naman bunura? Ang dream life nila ngayon, malayo sa buhay nila noon na... Malayong-malayo mga kababayan. Sa anong kaparaanan? Okay lang sana kung walang mga kalansay, mga kababayan tinatago, Isang kahig, isang tuka. Isang kahig, isang tuka lang yan, ha? Pareho lang din nung mga kababayan, yung gustong martilyuhin ni Marcoleta. Nag-umpisa lang sa maliit na hardware, nagbebenta lang daw ng kawayan, mga kababayan. Ngayon, up to 40 billion ang pwedeng, sungkiting na proyekto. Ngayon naman, pag-usapan natin itong kontrobersya na sinabi ni Mayor Vico na di umano tumanggap ng hanggang 10 million itong dalawang media practitioners na si Julius Babaw at Sanchez. Pinoint out niya ha. Hindi pinangalanan pero nilagay ang litrato. Kilala Para i-feature yung naging kalaban niya sa politika na itong Diskaya na isang contractor na ngayon nadadawit din dito sa pinakamalaking mga kontratista na lumamon. Di umano naman po hindi billion ng mga pondo para sa flood control at iba pang mga... Hindi na di umano mga kababayan yung billions and billions of pesos na nasungkit nila. Confirmed na po yan dahil na sa listahan nasungkit na billion mga kababayan. Now, sa tanong na substandard ba o hindi, ongoing pa po ang investigation. Infrastructure project. Well, unang-una po, hindi po natin pakay kung talagang tumanggap yung dalawang media practitioners ng 10 million each. Kung tumanggap man sila, wala naman pong krimen na nagawa dyan dahil sila naman po ay mga pribadong individual. Siguro if at all, siguraduhin lang na nagbayad sila ng tax. Yan lang po ang kanilang pananagutan. Pero paano na yung si Vico Sotto ang mga kababayan kasi? Parang nag-implicate sa kanila na nag-glorify sa mga di umano'y mga contractors mga kababayan. Dahil wala naman pong krimen para sa mga mamamahayag na tumanggap ng pera sa kanilang mga news subject. Pero kung sila nga ay tumanggap, yan po ay considered as unethical. Hindi po katanggap sa propesyon ng mga mamamahayag. Yan po ang dahilan kung bakit unang-una ang ating saligang batas ay nagbibigay ng kalayaan ng malayang pamamahayag dahil napaka-importante ng trabaho ng mga mamamahayag. Ang teorya po sa isang demokrasya, walang isang tao na may monopolya para sa solusyon ng mga problema ng bayan. At para makahanap tayo ng solusyon sa ating mga hinaharap na pagsubok, kinakailangan magkaroon ng malayang merkado ng ideya.
At ang kapangyarihan nga ng isang ideya na matanggap bilang katotohanan ay yung kapangyarihan niya na tanggapin ng taong bayan na yan ay katotohanan. No? Kaya nga po kapag tumanggap ng suhol ang isang mamamahayag, parang nagkakaroon ng pagtaksil sa katungkulan ng mga mamamahayag dahil ang kanilang katungkulan ay unang-una, isiwalat ang katotohanan. Pangalawa, ibahagi sa malayang merkado ng ideya yung mga katotohanan na kanilang isinisiwalat. Parang, baliktad mga kababayan, ano? Di ba usually kapag nag-i-interview mga kababayan, ang media pa ang nagbabayad doon sa i-interviewin na i-content nila? Eto, baliktad. Sila ang binabayaran mga kababayan. Di umano, sabi ni Vico Sotto ha. So pagtanggap ng pera, well, ibig sabihin yan, hindi sila nagdadagdag ng katotohanan sa malayang merkado ng ideya, pero ito ay hindi krimen. Ito ay makakaapekto sa perception ng tao. Kumbaga, tindig ng isang media practitioner sa kanyang profesyon at yan ay kikilalanin na talagang yan ay maling gawain sa isang profesyon na ginagalang ng isang demokrasya. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin dahil wala naman tayong personal na kaalaman siya. Ang pag-uusapan natin, dahil nga doon sa tiwala na binigay natin sa mga media practitioner, paano ba dapat talaga pumili ng news subject, lalong-lalo na kung yung kanilang kino-cover ay hindi lamang isang kandidato para sa isang posisyon, kung hindi, yung kanilang kino-cover ay posibleng may kinalaman sa krimen. At yung krimen na yan, pagdating sa mga kontratista na nalalaman natin ngayon, ay ang krimen ng graft and corruption. Graft and corruption. Ito na ngayon mga kababayan, ang problema dyan. Kung mapapatunayang sangkot sa graft and corruption, itong mga diskaya mga kababayan, and then tumanggap ng pera, itong mga sinasabing mga journalista para i-cover sila. Unethical nga mga kababayan, di ba? At sa mga diskaya lang ba nakatanggap ng pera ang ilang mga medyang ito mga kababayan? Hindi lang si Julius at saka si Corina mga kababayan. Ang media as a whole. Di ba? Ang sabi mga kababayan, kaya tumahimik ang mga animal na mga media ngayon dahil nasungal-ngalan. Ang tinutukoy po ng mga tao dyan mga kababayan ay sinungal-ngalan ng bangag administration. Diba anti-Marcos sila dati? Ngayon mga kababayan, puring-puri. Nasaan na? Mga prostitute talaga. Kung ganun mga kababayan. Plunder. Yan po pag-usapan natin. Na nagkaroon ng dalawang feature reports itong si Corina Sanchez at si Julius Babaw na para bagang pinupuri yung tagumpay nitong contractor na na biglang yaman. Na mas magaling pa sa engineer mga kababayan. At alam naman natin, ang kayamanan nila ay kasama na dyan yung 40 na mamahaling mga sasakyan, lahat imported. Na ngayon, customs kung nagbayad nga ng buwis. Dahil dapat lang naman habulin yan. Pero ang punto ron, tama ba na i-feature mo ang talambuhay na isang kontratista na alam naman natin na yumaman sa pamamaraan ng SOP? Siguro, sasabihin nga na Julius Babaw at Corina mga kababayan, hindi namin alam Pero ang mali doon mga kababayan, nagpapabayad sila kung totoo man yung sabi ni Vico Sotto ha. Not the exact amount pero estimated of 10 million pesos isang interview na supposedly mga kababayan. Baliktad pa dapat. Sila Corina pa dapat ang magbabayad sa kanilang i-interviewin, di ba? Ito, kung ang ini-interview ang nagbabayad, something is hindi na ito journalism, para na itong ads mga kababayan. Propaganda. At parang pinupuri pa natin yung kayamanan niyang naipon dahil nga sa SOP. Payong. Alam mo, issue sa mga mamamahayag at sa publiko rin. Issue ng kredibilidad kung sila'y tumanggap ng pera para siya'y ma-feature. Pero sa totoo lang, may SOP din talaga yan. Minsan, in fairness to the news anchor, hindi news anchor ang nagdedesisyon kung sino i-feature. So sa PR, yung public relations sa tinatawag na meron din korupsyon, kaya nga lang, pribadong sektor yan, kaya hindi mo masasabing krimen na nangyayari, pero korupsyon pa rin, pero labag kasi sa ethical standards ng mga mamamahayag, yung producer ang susuhulan mo para gumawa ng kwento o ng istorya. Yan ang ginagawa ng mga PR practitioners. Bagamat, kung meron talagang newsreader o kaya host na tatanggap, babayad din sila, no? Pero talagang ang contact person dyan ay yung producer. Yung segment producer na magpo-produce nung segment na yan. May producer ba sina Corina at saka si Julius? O baka sila lang din ang producer mga kababayan, sarili nilang show? Ang issue ngayon, tama ba na si Julius Babaw at si Corina
Kuring. sabihin na natin wala silang tinanggap na pera, ay gumawa ng segment para sa isang kakandidato na alkalde ng Pasig. Diyan umaray si Vico Soto, mga kababayan, dahil candidate. At alam nila na ang kayamanan Talo! ay nanggaling sa pangungontrata sa gobyerno. Sasabihin na siguro nila, mga kababayan, hindi namin alam. Hindi pa kasi pumutok nung time na iyon eh. Pero, common knowledge, mga kababayan, na mayroon talagang kapag kontratista ka ng gobyerno, mayroon talagang hokus-pokus. Sabihin ng dalawang mamamahayag. In general, mga kababayan. Hindi nila alam ang patakaran sa DPWH. Tingin ko hindi. Kasi panahon pa ni Cory Aquino, nagkaroon na ng pag-aaral ang PCIJ kung paano yung sistema nga ng pork barrel. Talagang pinagkakapirahan ng congressman at senatong walang project sa distrito nila. Wala silang porsyento. Can you imagine? Tongpats! Kaya nga kung kada distrito ay merong hindi bababa sa 2 billion na proyekto pang infrastruktura. At 10%, dati-rati 10%, meron silang 200 million. Ngayon, mas malaki na, umaabot na hanggang 40% ang mga proyekto na hindi flood control. Pero pag flood control, 60% nang napupunta sa kanila. Pinaghahatian naman. Kasama na dyan ang mga animal. At saka yung buwis na ibabayad para sa proyekto dahil hindi naman pwedeng hindi sila magbayad ng buwis dahil recorded talaga kung ano yung halaga ng isang proyekto. Pati ang COA, mga kababayan, sabi ni Lacson tumatanggap na siyang tagabantay sana. So tama ba yun? Na para bagang pinupuri mo ang kayamanan ng isang kontratista na alam mo namang hindi po pwede na nanggaling lamang sa tamang mga pamamara. At tingin ko, dyan may bukol si Julius Babaw at si Corina. Sabihin na natin na hindi sila nagdedesisyon kung sino ang ipipicture. Mukhang sariling show nila eh. Imposible na wala silang say. At yan ay desisyon ng kanilang segment producer. Ang punto, bakit ka naman pumayag na ipicture? At para bagang ikaw ang mukha niyan halimbawa pa sa ating mga mamamayan na tama ang gawain ng mga contractors dahil ito ang pinakamabilis na pamamaraan para yumaman. Kaya ngayon, mga kababayan, naging biro na I want to be a contractor. Yun po ang punto ron. Para bagang pinuri mo sila na naging biglang yaman sila. Dahil sa pagiging kontratista. From rags to riches daw, mga kababayan. Na talagang yayaman. Dati isang tuka, sabi ni Kuring. Kung sila ay corrupt. Alam niyo, sa iba't ibang bansa, tinatanggap naman na dapat kumita ang kontraktor. At syempre, linalagyan na yan. Okay lang kung dapat lang tumita, mga kababayan, pero dapat pulido ang pagkagawa. Ayun, mga kababayan, sa specification. Sa kada bidding, linalagyan niya na yan ng parang 30% allowance for kita. Kasi siyempre, kinakailangan equipment, kinakailangan panweldo ng mga kontratista. Ang pinagbabawal ay mahigit pa sa 30%. Kaya nga, kada proyekto na pinapabid out, meron niyang tinatawag na price ceiling at saka price floor. Yung pinakamababang halaga ng proyekto at pinakamataas. Pag lumampas ka sa pinakamataas o yung price ceiling, disqualified ang bid mo. Pag bumaba ka doon sa price sa floor, disqualified din. Bakit? Kasi magiging daspalinghado na yung gawa kapag mas mura pa doon sa minimum amount na inestimate para sa isang proyekto. So daspalinghado naman ang gawa kung bababa sa price floor. So, ibig sabihin, meron na talagang halaga. Alam na ng DPWH kung magkano lamang ang halaga ng isang proyekto. Kaya nga gustong-gusto nila ang flood control project kasi hindi mo mamomonitor kung talagang ginagawa na nga ng kontratista yung dapat niyang gawin. Pwede yung mamonitor, mga kababayan, ng mga DPWH engineers. Kaso nga lang, nasungal-ngalan na din. Okay. So, ang question, bakit mo pinabida-bida ang isang kontratista na alam mo na ang kayamanan ay galing nga sa either overpricing or yung inferior na mga gawain. Dahil kung 30% lang yan, hindi naman dapat ganun kayaman yung kontratista. Lalong-lalo na yung 30% na yan subject din to 30% tax ng gobyerno. Diba? So yan ngayon ang dilema sa mga mamamahayag. Dilema hindi dilema. Iba yung saging, mga kababayan. Dapat bang pinupuri ang gawain ng mga kontratista na alam natin ay yumaman lamang dahil sa kurap? Sa tingin ko, lahat tayo ang sagot, hindi. No. Dahil ang media, dapat pinupuri yung mga tama ang gawain. Tapos
Tapos kung makapuna itong mga mga kababayan, no, media men, parang ang righteous. Diyos ko. Hindi yung mga kriminal na gawain, gaya ng mga kurakot na kontratista na nakikipagkunsabahan sa mga kurakot ng mga senators at congressmen. Anong pananagutan ng media pag sila nga ay pinupuri ang gawaing mali? Well, sa legal, wala. Kasi hindi pa naman napapatunayan nagkakasala si Diskaya. Pero in reality, mawawala ng tiwala ang taong bayan. Mawawala ng tiwala. In this case, kay Julius Babaw at kay Corina Sanchez. Correct. Oh, sa tuwing nakikita natin si Corina Sanchez at si Julius Babaw, mga kababayan, naaalala natin yung interview nila, no, kay Diskaya. Huwag natin pag-usapan kung talagang tumanggap sila, pero sa tingin ba nila? Kahit hindi tumanggap, no, the fact na pinromote nila, mga kababayan. Julius Babaw at ni Corina Sanchez, paniniwalaan pa rin sila ng taong bayan next time na meron silang ibibida-bida na alam natin na ang kayamanan ay nanggaling sa mga kriminal na mga pamamaraan. Kriminal na mga pamamaraan. Dahil ang korupsyon po ay kriminal. Graft It's crime, mga kababayan. Hindi ibig sabihin na palibasa tinatawag nating SOP yan, Standard Operating Procedure, dapat na nating tanggapin. Nagagalit ngayon ng taong bayan, not necessarily dahil doon sa 10 million na binayad sa kanila, di umano, nagagalit ang taong bayan dahil pinuri ang gawaing mali at yan yung pagkakakitaan ang mga proyekto ng bayan. Makakabawi ba sila? Well, unang-una tingin ko, maapektuhan yung mga manunood sa kanila dahil mababawasan yung hanay ng... Balik ka na lang sa horror-horror, Corina. Yung mga gabi ng laging. At saka si Julius Babaw, balik na lang doon sa... Ano nga ba ang mga picture ni Julius Babaw? Hindi natin pinapanood yan eh. Now, in that sense, wala pong pagkakaiba yan sa mga ordinaryong vloggers. Dahil kapag ang vlogger... Mag-vlogger na lang sila. Laging fake news, wala namang makikinig na sa kanya. Si Claire Castro, mga kababayan, at the same time, nagbablog pa rin, no? Nagnangak-ngak, mga kababayan, doon sa kanyang vlog din. Yan ang, kaya babagsakan niya, mga kababayan, kapag matatanggal siya sa PCO. Pero in fairness, mga kababayan, mayroong mga nanonood din, mga dilaw, tignan niyo mga bangag. Yung nangyari doon sa Jam. Anong haba pangalan? Jam Magno, Maligno. Dati sikat. Dahil nga, wala eh. Sumabak, ano nga ba yan? Makabilang bakod. Tapos si Tingking Pinoy, mga kababayan, silently, ha? Silently nawala. Yan din ang misteryo sa likod ng pagkawala ni TP, mga kababayan. At na-height si TP, mga kababayan, ng kanyang karir. Nawala na. Paninindigan, pabali-balentong ang kanyang katapatan sa kung sino man ang nakupo sa gobyerno. Matalino, si TP, mga kababayan. Tuso. Nakikita na siguro niya, mga kababayan, malayo pa lang. Hindi nga siya makadisusyate kina BBM, mga kababayan Alam niya. Siguro alam nila, mga kababayan, dahil within the circle yan si TP. Baka dati pa lang alam na niya na si Admiral ayaw kay Sara. Pero ang sabi ni Sasa, bagamat wala daw si TP, mga kababayan, ito pa rin daw ang mga nasa likod ng mga black ops ni Lisa. Yung utak, mga kababayan, yung taga-bulong daw. Sabi ni Sas. Wala nang nakikinig sa kanya. Dati-dati, hot na hot siya. Ganyan din ang mangyayari sa mga news anchors kung hindi sila. Ngayon, mga kababayan, ang bugbog daw ng asawa, yung husband niya, mga kababinulpe. Pagkakatiwalaan. Now, daming kalmot. Anong dapat na batayan o guidelines sa mga media practitioners para pasikatin yung mga individual na di merong rags to riches story o di naman kaya pagyayabang ng nakaw na yaman. Now, unang-una po, balikan natin kung ano yung patakaran. Mabuti naman po, siniwalat muli ni Ping Lacson yan, pero tayo po dito sa Spokes Hour, dahil tayo naging kongresista, matagal na po nating sinisiwalat yan. Nagkaroon po ako nung naunang reservation kasi alam nyo, kuyog dyan sa Kongreso. Kapag ikaw ay, kumbaga, nag-spill the beans at siniwalat ang sekreto ng mga kongresista, hindi ka nila tatanggapin. Ako naman po, naging matagumpay yung aking napakaikling termino bilang isang kongresista, 1 taon at kalahati bago ako naging spokes si Tatay Digong dahil nakabuo ako ng konsensus. Nakuha ko yung suporta ng halos lahat ng mga kongresista at naisulong ko yung mga batas na ngayon pinakikinabangan ng lahat bagamat linalapa din ng mga buhaya. Universal Healthcare Law. Yung Universal Healthcare, yung ating
libreng tanghalian sa mga Nilalapa. yung libreng wifi na hanggang ngayon hindi napapatupad ng tama, at saka yung National AIDS Policy, at saka yung libreng irigasyon para sa mga maliliit na magsasaka. Kung hindi naman po ako nakakuha ng suporta sa halos lahat ng mga kongresista, at naalala ko, yung universal healthcare, ang tanging tumutol dyan ay yung kamatayan black, dahil ang sabi nila, kaya lang daw mga pribadong hospital dyan, ang gusto nila gawing publiko lahat ng ospital na hindi naman natin kayang bayaran dahil trilyones ang halaga pag iyan ay na-nationalize. Sila lang po hindi sumuporta sa universal healthcare. So sa lahat ng tinatamasa nating biyaya ngayon sa universal healthcare, kasama na yung 4 na libreng dialysis kada linggo, wala pong kinalaman dyan ng kamatayan black. Bagamat kung pakikinggan nyo sila, para sila talaga ay lumalaban para sa mga ordinaryong mamamayan, bakit nila tinutulan yung ating universal healthcare? Pero in any case, kaya yan po yung dahilan na ayaw ko talagang ibulgar kung anong patakaran sa Kongreso. Nung una, kasi ako naman malinis sa konsyensya ko dahil ngayon alam nyo na ano ba yung system sa Kongreso. Si Mr. Congressman o si Mr. Senatong, katungkulan nila sa Kongreso na magpasa ng pangtaunang budget. So ang gagawin nila, sasabihin nila, lahat ng mga pondo na nasa distrito ko o lahat ng pondo na naipasok ni Mr. Senatong ay dahil sa kanilang efforts. At dahil dyan, dapat meron silang kubra. Paano sila nagkakaroon ng kubra? Kontrolado nila yung district engineer na nagpapabid ng project. O di naman kaya yung regional engineer o yung national engineer mismo, National Office ng DPWH, depende sa halaga ng proyekto. Ang huling nalalaman ko, kapag 200 million hanggang 200 million, yan ay nasa district engineer at karamihan ng kurakot ay dyan nangyayari. So, itong district engineer, kasi nga meron siyang mga district congressman reporting to the congressman. Pero hindi siya parang alipin, no? Siya ay partner sa korupsyon. Kasi bagamat dati-rate ang patakaran ay 10% sa kalye at 5% sa building. Grabe, no? Yan mga kababayan, no? Si district engineer, meron ding 2 to 3%. So partner sila sa korupsyon. Ngayon, lumaki ang porsyento sa panahon ni Tambaluslos at ng Marcos Jr. Umabot na ngayon hanggang 70% sa flood control projects, at yan naman ay siniwalat hindi lang ni Ping Lacson kung hindi ni Mayor Magalong na namumuno ng Mayors for Good Governance. So nakikita nyo po na talagang partnership sa korupsyon. Nakurakot up to 70% mga kababayan. Ang naiwan, 30% na lang more or less. Ito nang nangyayari sa mga senatong, congressman at mga district engineers, regional engineers at yung mga tauhan ng DPWH. Pero syempre, aking paninindigan, dapat presidente pa rin ang sisisihin sa korupsyon. Dahil una-una, siya yung hindi nag-veto ng mga probisyon na insertions, na merong insertions sa tinatawag. Yung insertions kasi... Kahit pa nga doon sa hindi insertion, mga kababayan. Di ba yung sabi na sa Bulacan na Ghost Project? Proposed by the national government. Ang ehekutibo, ang presidente, ang nagsusumite ng proposal para sa pantao ng budget. Pero ang mga kongresista at mga senatong pwedeng baguhin yan. At yan ang ginagawa nila. Pag binago nila yan, at meron silang direct... Wala eh. Last year, mga kababayan, walang say ang mga senatong. Ano sila mga kababayan? Parang sunod-sunuran sa Congress. And then, tungkol doon sa AKAP mga kababayan na ayuda, ayaw nila initially, and then binigyan lang sila ng 5 billion mga kababayan, pumayag na. Na pondo, yan ang tinatawag na insertion. Now, yung insertions na yan, dahil limitado naman ang pondo ng gobyerno, syempre may panggagalingan. Pero wala silang pakialam kung saan na kukunin yan. Siguro, kinukuha yan sa ayuda, kinukuha yan sa edukasyon. Basta ang kinakailangan, madagdagan ang flood control project ni Senatong at ni Congressman. So, sa akin, dahil pinayagan yan ng presidente, ang dapat managot, unang-una ay ang presidente. Dahil kung hindi niya pinayagan yung mga insertions, yung pagbago sa national budget at binito niya, gaya ng ginawa ni Presidente Duterte nung unang termino ni dating Pangulong Arroyo as Speaker, na binito niya lahat ng mga insertions sa mga congressman, siya mismo ang responsable doon sa mga insertions na naging dahilan para magkaroon ng hanggang 60%, 70% ngayon pagdating sa flood control projects ang mga politiko at ang mga taga-DPWH. At wag tayong magkakamali ha, meron ding mga national projects na ang proponent talaga ay Malacanang. So meron din yang mga proyekto na merong kumukuha ng tinatawag nilang SOP. O ngayon nga mga kababayan, narinig nyo yung inaangal ng isang kongresista na taga Mindanao. Ang Malacanang daw mga kababayan ay kukuha ng 10%, ha? Sa kabuuang budget mga kababayan, 10% para i-funnel sa kanila mga kababayan ng mga proyekto. Ay, Diyos ko. Kaya nabawasan ang pondo ng Visayas at Mindanao. Dahil sa halip na direkta sa kanila mga kababayan, dodaan pa sa mga bangag.
SOP, Standard Operating Procedure. Andun, panoorin nyo sa budget deliberation sa mga kababayan sa Congress. Kasi nga, tinanggap na yung kultura ng Si Rufus sa CDO, mga kababayan, Cagayan de Oro, ang nagsalita. corruption dyan sa DPWH. Ngayon, ito yung konteksto. Isipin nyo na lahat 10% sa overall na trillion, 6.7 trillion. Oh, Siguro panahon na rin na pag-aralan ng Kongreso kung dapat bang maging krimen ang pagtanggap ng pera ng mga mamamahayag kapalit ng coverage. Ang problema dyan, kapag ikaw ay mukhang hindi yan. nagpataw ng parusa sa mga tatanggap ng payola ng mga mamamahayag, baka naman yan ay magresulta sa paglabag sa kalayaan ng malayang pamamahayag. Iiyak na naman yan sila, mga kababayan. Iiyak yan. Kasi ang gagawin naman ng gobyerno, kapag masyadong masakit ang mga kritisismo na isang media practitioner laban sa gobyerno, gagawa ng kaso na ikaw ay tumanggap ng pera sa mga news sources. No? Hayaan na lang. Tsaka, ang importante, mabulgar, mga kababayan, na tumatanggap yan. So, Mawalan sila ng credibility. bagamat po pwede, ang tingin ko, mas malaki ang danger na gagamitin yung ganyang parusa para supilin ang malayang pamamahayag. Hayaan na lang. So sa akin, tingin ko dapat talagang palakasin yung mga tinatawag nating regulatory bodies na hindi involved ang gobyerno. Sa broadcast, yan Parusahan na lang ng KBP. po ay kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas. Pero hindi naman lahat ng istasyon ay miyembro ng KBP. Ang GMA, na pinakamalaking media outfit, ay hindi member ng KBP. Hindi pala Pero member ng sinasabi KBP. naman ng KBP na sila mismo ang papatupad ng the highest ethical standards, at katunayan daw ay meron silang ombudsman kung saan po pwede magreklamo yung mga sa tingin nila naging biktima ng hindi patas na pamamahayag. Kinakailangan siguro at this point na talagang sa hanay ng mga broadcasters at ng mga mamamahayag, palakasin nila yung sarili nilang regulatory body. Sa broadcast, yan ay kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. Sa print, KBP. yan ay ang Philippine Press Institute. At kinakailangan siguro na sila na mismo ang magdisiplina sa kanilang mga hanay. Dahil kung gobyerno ang gagawa niyan, magkakaroon nga ng paglabag. Iiyak na naman. Patay na naman ang press freedom, demokrasya. Nasaan na pala si Maria Ressa nang laging nagsasabi niyan? Biglang naging pipi si Maria Ressa, no? Kalayaan ng malayang pamamahayag. Pamamahayag. Siguro naman, mas madali na magkaroon ng disciplinary sanctions kung ang paratang ay pagtanggap ng envelope kapalit ng coverage. Kasi ang problema dun sa paggamit talaga ng mga sanctions sa fake news, well, ang hirap dyan, sino maghuhusga kung anong fake news at hindi, di ba? O pwede naman na ang isang tao ay hero. Si Claire Castro, kapag maghuhusga. Di ba? Yan ang bukang bibig ni Claire Castro. At yung kaparehong taong yan ay paningin ng iba ay kriminal. Hindi naman ganyan ang issue ng envelopmental journalism. Ang issue dyan, tumanggap ka ba kapalit ng coverage, kapalit ng positibong mga komentaryo, or hindi. At kung yan ang mapapatunayan, tingin ko naman, sang-ayon yan sa mandato ng mga industry regulatory bodies gaya ng ABP at ng EPI. So aking panawagan sa publiko, wag po nating panuurin, tangkilikin ang mga programa Yung mga bias, makababayan, matagal nang hindi pinapanood. na pinupuri ang mga yumayaman dahil sa krimen gaya ng pangungurakot. Yak. At sa industriya, pinagkakatiwalaan po namin kayo bilang third estate media. Kayo po ang Fourth. buhay ng demokrasya. Fourth. Sana naman po sa inyong hanay, bantayan nyo ang isa't isa upang masiguro na tapat po kayo sa pagkakatiwala na ibinigay sa inyo ng maraming salamat po sa inyong Thank you. patuloy na pagtangkilik, ha? At sana nga po patuloy na maging masiglang ating media I-end na natin ito, bak. I love you na naman ito. dahil kung ang media po ay susupilin, ang resulta po ay puro propaganda. Thank you. Hanggang sa muli po, ito po yung Talk ng Bayang nagsasabi, I love you, Philippines. Yun na. Philippines naman, I love you, han. Sige, bye-bye. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless. God bless the Philippines. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.